Brother Owen, wala pong nakasulat sa Holy Scriptures na mananahan sa atin ang salita ng Diyos. Ang mababasa po ay ilalagay at isusulat. Huwag mo sanang dagdagan ang nakasulat. Alam mo na siguro ang magiging parusa sa nagdaragdag ng nakasulat sa Bible. Dinagdagan mo ang nakasulat para bigyan diin at mapatibay mo ang sinabi mo na hindi pwede manahan ng banal na espiritu sa tao. Malaking kasinungalingan po ang statement mo na yan. Ang mananahan po sa tao ay divine spirit o banal na espiritu. Yan po ang mababasa sa banal na kasulatan. Magkaiba po ang kahulugan ng mananahan sa ilalagay o isusulat. Sana huwag ninyo pong dagdagan at huwag bigyan ng maling kahulugan ang nakasulat para huwag matamnan ng maling aral ang mga naniniwala sa iyo. God bless po. At ngayon po, bago po tayo magpatuloy, doon sa mga bago po na napapadaan sa ating channel, kayo po'y welcome sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Ngayon, para mabigyan po natin ng linaw yung kanyang mga pangangatwiran, yun po ay isang bagay na sariling pangangatwiran na wala naman tayong binasa sa kanyang itinutuwid, na kung saan ang kanyang ipinaparatang galing lang yon sa kanyang kaisipan. Samantalang tayo, ang isinasagot natin ay binasa natin sa kasulatan, kaya mismo salita ng Diyos ang nagpaunawa sa atin. Kaya't halika, bigyan natin ng linaw itong kanyang mga komento. At ngayon, muli natin basahin yung mga naunang komento niya para magbigay linaw sa pamagitan po ng kasulatan. Basahin natin. Brother Owen, wala pong nakasulat sa Holy Scriptures na mananahan sa atin ang salita ng Diyos. Ang mababasa po ay ilalagay at isusulat, huwag mo sanang dagdagan ang nakasulat. Alam mo na siguro ang magiging parusa sa nagdadagdag ng nakasulat sa Bible. Ngayon, ito naman ang tanong ni Brother Owen. Totoo ba na hindi mananahan ang salita ng Diyos? At narito po ang inyong lingkod na si Brother Owen, may babasahin po sa inyo na mananahan ang salita ng Diyos sa mga taong susunod sa mga pamaraan ng Diyos. At kung siya ay sumasampalataya sa Ama at sa Anak, dapat nga panahanan tayo ng kanyang mga salita. At ito po, basahin natin sa mga kasulatan nang sa ganon maliwanagan po tayo. Basahin natin. Dito po sa mga sulat ni Juan 15:7, Tagalog ang Biblia. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Meaning, may nabasa po ba tayong mananahan? Di ba't wala nga naman? Ang tanong, ano yung salitang mananatili? Di ba't iyan ay iisa ang kahulugan niyan? Yung salitang mananahan, mananatili, iisa po ang kahulugan noon. Di may nabasa po tayo. Ang sabi dito, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Yung bang mananatili, mananahan sa atin? Ngayon, dito sa kanyang itinatanong, malinaw po na meron palang mananahan ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nakita po natin yung katotohanan na kung saan yung aral at turo na atin napakinggan, yun ang mananahan sa atin. Yun ang mananatili. Dapat panatilihan tayo ng mga aral at turo ni Kristo para iyon ang ipamuhay natin. Kaya doon sa mga tao na ganito ang kaisipan, na ang kanilang pangunawa ay makitid pa. Ibig sabihin, hindi pa ganong kalawak. Kaya kayo, tinuturuan ang salita ng Diyos para makaunawa ng kanyang mga salita. Bakit po? Tingnan natin yung mga taong hindi nakakaunawa. Babasahin natin sa aklat ng Kawikaan. Nang sa ganon, hindi mapahamak yung hindi nakakaunawa. Para makaunawa ka, magkakaroon ka ng kaligtasan. Tingnan natin Sabi dito, Kawikaan 10:13, nagsasalita ng karunungan ang taong may pangunawa, ngunit ang walang pangunawa ay nagsasalita tungo sa kanyang kapahamakan. So tandaan natin kapag ganito ang mga komento ninyo, ikapapahamak ninyo na sinasabi ninyo walang salitang mananahan. Ngayon mga kapatid, para hindi tayo madaya ng mga ganitong kaisipan, magbabasa pa tayo ng ganitong mga salita ng Diyos. Basahin naman natin dito sa mga sulat po ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 6:16.
Anong sinasabi ni Apostol Pablo? Anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. So malinaw po. Ang sinasabi ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan ay ito. Sinasabi ni Apostol Pablo, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Ito po'y napag-aralan natin nitong nakalipas na upload po natin na yung itatayong templo ay hindi sa literal, kundi sa espiritual. Kaya tinutukoy ni Apostol Pablo yung templo, ang tinutukoy po'y mga taong mananampalataya at tagasunod ni Jesus. Kaya ulitin ko po ito, sapagkat tayo'y, sinong tinutukoy? Baka hindi kasama yung iba dito na nakikiisa na hindi naman pala sumusunod kay Kristo. Yung lang pong sumusunod sa mga pamaraan ni Kristo, yun po ang tinatawag na templo ng Diyos na buhay. Paano ka sasampalataya sa Ama? Paano ka sasampalataya sa Anak kung hindi mo alam ang aral ni Kristo? Tuloy natin, gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila. Yun po. Si Kristo ang nagsasalita dito, ako'y mananahan sa kanila. Di ba't napakalinaw po na kung saan ang sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus, ako'y mananahan sa kanila. Ibig sabihin, nananahan sa atin si Kristo ngayon. Nasaan ba si Kristo? Di ba't nasa langit? Babalik nga siya, di ba? Sa takdang panahon. Kaya ibig sabihin, yung mananahan, yung kanyang mga salita, yung mga aral at turo na ating napapakinggan, yun ang mananahan sa atin. Kaya nga si Kristo ang salita ng Diyos. Kaya yung sinasabi nyo dito, balikan natin. Ano ang sabi mo? Kaya kaibigan, doon sa nagko-komento sa ating YouTube channel, ninilaw lang natin, Hindi para galitin ang inyong diwa na kung saan ay ang layo sa katotohanan. Basahin muli natin, Sabi mo, wala pong nakasulat sa Holy Scriptures o sa banal na kasulatan na mananahan sa atin ang salita ng Diyos. Di ba't si Kristo yung tinatawag na salita ng Diyos? Kaya yung aral at turo mananahan sa atin. Iyan po nakalagay. Sinasabi niyong wala. Ang sabi ni Kristo, ako'y mananahan sa kanila. Si Kristo ba yung mananahan? Hindi po. Si Kristo yung nasa langit at yung aral at turo, yung ananahan sa ating puso't isipan. Malinaw po ba sa inyo? O nalilito lang kayo dahil gusto niyong pagalitan ako, pinamamalianan ninyo. Kasi ang gusto ninyo, yung kamalian, ayaw nyo ng katotohanan. Kasi may mga ganitong mga sulat ang mga propeta na kung saan ay binabaliktad ninyo ang sitwasyon. Na kung saan nasa katotohanan na nga ako, ang pinipilit ninyo ay kasinungalingan yung sinasabi ko. Samantalang yung katotohanan ay binasa ko sa kasulatan. Parang mga ganito ang inyong kaisipan na sinasabi ng mga propeta. Babasahin ko, baka katulad ka ng ganito. Ngayon, basahin natin sa mga sulat ni Propeta Isaias 5:20. Nakakaawa kayo mga nagsasabi na ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. Ang kadiliman ay sinasabi ninyong liwanag at ang liwanag ay sinasabi ninyong kadiliman. Ang mapait ay sinasabi ninyong matamis at ang matamis ay sinasabi ninyong mapait. Nakakaawa kayo, kayong mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino. Ganyan-ganyan po kayo. Nakala ninyo, napakarunong na ninyo at napakatalino. Hindi nyo nalalaman na ang karunungan, kaalaman at pangunaway nang gagaling sa Diyos. Pero yung sinasabi yung karunungan na mula sa inyong sarili at katalinuhan ay pangmundo pala. Kaya si Brother Owen nagsasalita ng katotohanan. Mabibigyan niya po tayo ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Pero kung hindi kayo nakakaunawa, matutulad din po kayo dito sa mga aklat ng kawikaan. Uulitin ko po ito, 10:13. Nagsasalita ng karunungan ang taong may pangunawa. Ngayon, unawain niyo ito. Kung ako'y nagsasalita ng karunungan na may pangunawa, pero kayo, yan. Ngunit ang walang pangunawa ay nagsasalita tungo sa kanyang kapahamakan. Kaya kaibigan,
sinasagip ko po kayo para hindi kayo mapahamak. Yung masama sa inyo, tingin ninyo mabuti sa inyo. Yung inaaring dilim, ang liwanag. At yung sinasabi nyo liwanag, yun naman ang dilim. At yung inaaring mapait, sinasabi nyo matamis. At yung matamis, sinasabi nyo mapait. Ganyan ang inyong diwa. Kaya mga kaibigan, hindi po dapat mangyari ang mga bagay na yan. Pawang katotohanan po ang channel na ito para kayo'y maturuan ng tamang unawa at diwa. Huwag mong bigyan ng kasinungalingan yung ating itinuturo. Kayo po ang kawaawa. Magsalita kayo ng nakabatay sa kasulatan. Malinaw po ba? Ngayon, ililinaw pa natin sa inyo ang mga bagay na ito. Ipagpatuloy natin itong komento mo. Ang sabi mo, ang mababasa po ay ilalagay at isusulat. Huwag mo sanang dagdagan ang nakasulat. Alam mo na siguro ang magiging parusa sa nagdaragdag ng nakasulat sa Bible. Ngayon, yung bang salitang sinabi mong Bible, ikaw nagsalita niyan, meron bang nakasulat na Bible o sa Tagalog po'y Biblia doon sa kasulatan? Maghanap ka. O di ba't ikaw na nga ang nagdagdag? Huwag mo sasabihin ako nagsasalita ng ganyan. Yung sinabi mong huwag daw magdaragdag sa nakasulat sa Bible. Ang Bible po, cover book noong kasulatan. Pero wala kang mababasa na salitang Bible o Biblia sa kasulatan. O di ba? Di ikaw mapaparusahan yan. Ikaw na ang nagdagdag ng ganyang salita na Biblia o Bible. Ngayon, ipapaunawa ko to sa iyo. Baka hindi mo naiintindihan. Kasi po yung pasinabing ilalagay at isusulat, hindi literal. Kasi kung isusulat literal, isusulat mo ba yung aral at turo ni Kristo sa iyong isipan? Literal na isusulat? O basahin natin ha. Para maintindihan mo, hindi literal na isusulat kasi ang inyong unawa ay hindi nyo talagang kayang unawahin ito sa mga bagay na espiritual. So, puntahan natin yung talatang yon. Hebreo 8:10. Basahin natin. Sinabi pa ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamayan ng Israel. Pagdating ng araw na iyon, itatanim ko sa isipan nila ang mga utos ko at isusulat ko ang mga ito sa mga puso nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila naman ang magiging bayan ko. Ngayon, iliteral mo yan, yung salitang isusulat ko ang mga ito sa mga puso nila. Itong naka-highlight na ito, iliteral mo nga yan. Kung ililiteral natin na isusulat yung mga salita ng Diyos sa inyong mga puso, ano mangyayari sa inyo? Hindi kayo makaunawa sa spiritual kasi nga po, puro na lang paghatol ninyo sa ating channel. Kaya pag ganyan ang laman ng inyong puso, hindi talaga kayo makakaunawa. Ako, sinasabi ko yung mga nakasulat. Yan, ganyan dapat kayo magpaliwanag. Magpaliwanag din kayo nakabatay sa salita ng Diyos. Nakita po ninyo? Ngayon, ililinaw ko pa sa inyo itong mga bagay na ito na hindi mo naiintindihan. Tapos, nagbigay pa ng hatol, ang sabi mo, alam mo na siguro ang magiging parusa sa mga nagdaragdag ng nakasulat sa Bible. O, di ba? Bible ang sabi mo. Kasulatan po yun, hindi Biblia. Ang Biblia, yan ay may ibang meaning. Collection of books. Sa ibang salin, kung yan ay iyong itatranslate o sa Greek, yan po ay Biblos. Sa Tagalog, aklatan. Nakita po ninyo. Kaya dapat tayo umunawa. Okay, sabi nyo, walang nakasulat. Okay, ang dami kong nababasa. Tapos yung sinalita ninyong Bible, maghanap ka nga ng salitang Bible sa inyong sinasabing Biblia. Cover book lang po nakalagay doon. O ito ang example. Yan po, cover book. Magpatuloy po tayo sa mga komento ninyo. No? At para mabigyan pa natin ito ng linaw, tahin natin. Dinagdagan mo ang nakasulat para bigyan diin at mapatibay mo ang sinabi mo na hindi pwedeng manahan ng banal na espiritu sa tao. Malaking kasinungalingan po ang statement mo na yan. O di bigyan natin ng linaw. Kung ang banal na espiritu nga ang mananahan sa tao. Ngayon, kung may mabasa ka na ganyan na mananahan ng banal na espiritu sa tao, magbigay ka ng iyong statement. Kaya nga, ito naman ang ating paniniwala at pananampalataya. Nakabatay kami sa nakasulat o babasahin ko sa iyo. Ngayon mga kapatid ko, sa pananampalataya, ito po ang ating patunay para sa Kanya. Basahin natin dito sa
Juan 14:23. Kaya kung kayo po'y nakikisa sa ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga aral, tagasunod po tayo ni Jesus. Pero yung ganitong mga kaisipan tulad nito na nagsasabi, yung daw banal na espiritu ang nananaan sa tao, tingnan naman natin dito sa mga nakasulat kay Apostol Juan. Sa kanyang mga sulat 14:23, basahin natin. Sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa Kanya. Sino po yung mananahan? Doon sa mga taong sumusunod at nagmamahal sa salita ng Panginoon. Ang sabi dito, mamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa Kanya. Si Jesus at ang Kanyang Ama ang mananahan sa mga taong sumusunod sa Kanyang mga salita. Ngayon, mga kaibigan, doon sa mga nagko-comment sa atin na ganito ang kaisipan, na kung saan daw mananahan ang banal na espiritu sa tao. Pero ang binasa natin, yung mga taong sumusunod sa mga pamaraan at utos ni Kristo, ang mananahan yung Ama at si Kristo. O ngayon, kaibigan, kung makapakinggan mo ang ating topic ngayon, kung ikaw man ito at ganito ang isip mo, magpatunay ka at maghanap ka ng kasulatan, basahin mo rin, ipakita mo sa amin kung may mananahan na banal na espiritu sa tao. Yan ang aking tanong sa iyo. Pero kami, ito po, ang mananahan sa mga taong sumusunod sa salita ni Kristo, yung Ama at si Kristo o ang ating Panginoong Hesus. Malinaw po ba? Magpapatuloy pa ho tayo. Yan na po yung isang katibayan na kung saan ay namamaling diwa po kayo sa inyong mga ipinaparatang sa akin. No, nagkakamali po kayo. Sapagkat ako, nagsasalita ng katotohanan, binasa ko sa kasulatan, at mismo ang Panginoong Hesus ang nagsasalita pa. Hindi nanggaling yan sa akin sarili. Malinaw po ba sa bawat isa sa atin? Mga kapatid, salamat po kung kayo nagtitiwala kay Kristo Hesus. Iyan, panghawakan natin yung mga salita nating napakinggan. Magpatuloy pa ho tayo sa pagsaliksik at ituwid pa natin ang ganitong maling pangunawa. At ngayon, magpatuloy po tayo na magbigay linaw pa sa kanyang komento. Ang sabi niya, ang mananahan po sa tao ay Divine Spirit o banal na espiritu. Iyan po ang mababasa sa banal na kasulatan. Nasaan yung pruweba mo? Ay ngayon, magbibigay naman ako sa iyo ng pruweba ko na mababasa naman sa kasulatan. Unawain mo ito. Babasahin natin. Yung mananahan po yung salita ng Diyos. Yan ang sinabi ni Kristo. Puntahan natin. Ngayon kaibigan, basahin natin sa English version. International Standard Version, if you abide in me, in my words abide in you, you can ask for anything you want and you will receive it. Malinaw po diyan, nakalagay diyan. If you abide in me, in my words abide in you. Manatili sa atin, manahan sa atin yung kanyang mga salita. Yung mga aral ni Kristo ang mananahan sa atin. Malinaw ba sa iyo? Sana maintindihan mo yan. Napakalinaw. In English na nga natin para maintindihan mo. O di ilagay din natin sa Tagalog. Dito naman sa Tagalog ang Biblia. Dito naman natin basahin. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Malinaw po. Dito sa unang Juan 2:24, tungkol sa inyo ay manahan sa inyo ang inyong narinig. Di ba? Ano ba yung narinig natin ang mananahan? Di ba't yung salita nga ni Kristo? Ulitin ko ha, tungkol sa inyo ay manahan sa inyo ang inyong narinig. Ano ba maririnig ninyo? Di ba't salita ni Kristo? Mga aral at turo ni Kristo, yung kanyang pamaraan? Uulitin ko po, tungkol sa inyo ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung manahan sa inyo yaong buhat ng pasimula ay inyong narinig, kayo man ay manahan sa anak at sa ama. Yung mga aral at turo galing pala sa ama at sa anak. Ang banal espiritu patnubay ng bawat mananampalataya. Kaya bibigyan ka ng patnubay para hindi mo kalimutan ang mga aral at turo na mula sa ama at sa anak. Patnubay yung banal na espiritu na ipagkakaloob kung sasampalataya ka sa ama at sa anak. Basahin nga natin yung patnubay na yon para maintindihan nating lahat.
Galatia 6:1 sa mga sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, kung may nagkasalaman sa inyo, kayong mga ginagabayan o pinapatnubayan ng Banal na Espiritu, ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Nakita po ninyo? Kaya kung wala kang patnubay ng Banal na Espiritu, ay may hirapan kang unawain ang mga salita ni Kristo at ng Ama. Patuloy tayo sa pagbabasa sa mga sulat pa rin ni Apostol Pablo sa unang Korinto 12:3, kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus at hindi rin masasabi ninuman si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. So, malinaw na ba sa inyo? Pumapatnubay lang po ang Banal na Espiritu sa mga taong susunod at sasampalataya kay Hesukristo at sa Kanyang Ama. Ang sinasabi dito, if you abide in me, in my words, abide in you. Maging yung Kanyang salita manatili sa atin o manahan. Malinaw po ba sa inyo? Ang sinasabi ninyo, ang layo naman. Di ba? Magbasa kayo ng kasulatan. O ito pa, sabi mo, magkaiba po ang kahulugan ng manahan sa ilagay o isulat. O ngayon, edi ililinaw din natin. Ito ipapaliwanag naman na sa atin ni Apostol Pablo. Hindi po yung literal na isusulat sa ating puso't isipan. Basahin naman natin ito mga paliwanag ni Apostol Pablo. Tingnan po ninyo, pag ako nagpapaliwanag, hindi naman ako nagpapaliwanag sa aking sarili. Yung pinagpahayagan ang magsasalita ng katotohanan, katulad po ni Apostol Pablo. Basahin ninyo. Hindi yan sa nakasulat o maging, di ba, ang sinusulat tinta. Hindi ganon. Espiritual na dapat ang pangunawa natin sa mga bagay na yan. Ay kasi po kayo, ayaw niyong unawain sa espiritual ng pangunawa, kaya nalilito kayo. O babasahin ko para sa inyo. Mga kapatid ko sa pananampalataya, unawain natin ito. Sapagkat ito, hindi kayang unawain ng ibang mga walang pangunawang espiritual. At ito po, makakatulong po ito sa atin sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ano po? Salamat po sa inyong pagtatyaga, sapagkat ako rin po nagtyagang maghanap ng kasagutan doon sa mga nagtatanong. Katulad po nito, no? Kaya hindi ko na minention yung kanyang pangalan kasi maraming ganito. Hindi naman para sa kanya ito, para sa lahat na ganito ang kaisipan. Ngayon, balikan natin itong talata na ating babasahin sa 2 Korinto chapter 3 verse 3. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo. O ngayon, iliteral nga natin, tayo ba'y sulat ni Kristo? In literal, hindi ganun dapat. Ano? Uunawain natin ito maya-maya. Ituloy natin po ang pagbabasa. Na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Ano ibig sabihin nito? Basa tayo ng ibang salin. Ipinapakita ninyo na kayo'y sulat ni Kristo na iniingatan namin. Isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. Malalalim kasi minsan ang mga Tagalog na hindi natin maunawaan, kaya nagbabasa tayo ng ibang salin. Naiintindihan niyo po ba? Ibig sabihin po dito, ipinapakita ninyo na kayo'y sulat ni Kristo. Ibig sabihin, tayo na mga mananampalataya kay Kristo, nagsasalita tayo ng mga aral at turo ni Kristo na natanim sa ating puso't isipan. Di ba? Hindi ito yung nakasulat na tinta. Nakita po din yun. Sabi dito, isinulat hindi ng tinta. Nakita po ninyo? Kaya dapat unawain natin sa espiritual. Yung sinasabi ni Apostol Pablo na isinulat hindi ng tinta. O isa pang salin, basahin din natin ito. Malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat. Yun, parang sulat pala. Kinukumpara tayo sa isang sulat. Ulitin ko po. Malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa magitan namin at hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito kundi ang Espiritu ng Diyos, si Kristo po yung tinutukoy, na buhay
at hindi rin ito isinulat sa malapad na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. O, di ba? Ganyan natin uunawain, hindi literal na isusulat sa ating puso't isipan yung mga aral at turo ni Kristo. Ngayon, naging malinaw ba sa iyo itong mga pinagsasabi mo sa ating YouTube channel? Napakalinaw naman po niyan. Hindi para kayo ay bigyan ng kamalian. Dahil ang aking sinalita, hinango ko sa mga salita ng Diyos. Pagpatuloy pa natin ito, anong mga katanungan mo? Basahin din natin pa ito. Ito pa ang sabi mo. Sana huwag ninyo pong dagdagan at huwag bigyan ng maling kahulugan ang nakasulat para huwag matamnan ng maling aral ang mga naniniwala sa iyo. Kasi nga po, kung ganyan ang inyong pangunawa, baka kayo po ang naliligaw. Ano ho? Kayo ang nagdagdag, hindi ho kami po ay nagbabasa lang ng kasulatan para maintindihan natin, para tayo makasunod kay Kristo. Itong sinasabi mo na huwag matamnan ng maling aral ang mga naniniwala sa iyo, ipakita ko sa iyo. Ngayon, bibigyan kita ng mga nanonood dito itong komento. Anong sabi niya? Hindi talaga sila makakaunawa, Brother Owen, dahil binulag na sila ng kanilang Diyos. To God be the glory. Amen. Yan. Ang bumubulag sa inyo, hindi yung tunay na Diyos. Ang sinasabi po ng taga-subaybay natin dito sa ating channel, yan po. Ang bumubulag po sa inyong kaisipan ay hindi yung tunay na Diyos, kundi yung Diyos ng sanlibutan ito ang bumubulag sa inyo. Basahin natin. Tama itong komento na galing po kay SB Ma'am. At basahin natin sa kasulatan na yung bumubulag sa mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi naniniwala sa kanyang mga salita. Ito po, basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, 2 Korinto 4:4. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. O, di ba? So, salamat doon sa nagkomento at ipinagtatanggol mo ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito sa mga nagko-komento po na kung saan ay pinamamalianan tayo, yan ang mga sagot po natin. Na kung saan ay magbigay linaw sa mga taong nagkakaroon ng maling diwa, kaya't po tayo ay nagtutuwid para mailigtas ang kanilang kaluluwa. Purihin po ang Diyos. Sana po ay nadagdagan ang ating kaalaman sa pag-aaral po natin. Kung meron po kayong any question, clarification sa ating napag-aralan, patuloy kayong mag-comment. At doon sa mga tanong pa ninyo na hindi kayang unawain natin, patuloy tayong mag-aral dito sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. At ito po inyong lingkod na matyagang naghahanap ng sagot sa banal na kasulatan, si Brother Owen po. Ay patuloy kayong sumabaybay sa ating channel para tayo po ay magkaroon ng malawak na pangunawa sa kanyang mga salita. Alam ko po, hindi ako makakapunta sa inyong mga tahanan. So ito yung ating fellowship online na kung saan ay maibahagi sa buong mundo. Kahit nasaan kayo, ang kagandahan nga po, kahit wala tayong church building, wala tayong pagtitipon sa mga lugar-lugar, pero napakabuti naman po ng Diyos, hindi tayo mauhuli. Anytime, anywhere, kung saan man kayong dakong lugar, ay makakabot din po itong mga aral at turo ni Kristo sa inyong mga puso't isipan. Kahit hindi ako makapunta sa inyong mga tahanan. Kaya pagpalain po ang lahat na nakakaunawa sa araw na ito. Sumayin niyo po ang biyaya, pagpapala, kapayapaan na mula sa ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at maging sa kanyang anak. Kaya kailangan ang ating pananampalataya sama at sa anak para mabigyan po tayo ng patnubay ng Santong Espiritu. Sa Diyos po ang kapurihan. Salamat po muli hanggang sa pag-aaral natin. Panalangin ko sa bawat isa sa inyo, mataniman tayo ng aral at turo ni Kristo, ipamuhay natin ito araw-araw. Pagpalain po tayong lahat. To God be the glory. God bless you po sa inyong lahat.